Good morning, meron lang tayong panibagong vlog. Kakarating lang namin noong 25 ng gabi rito sa bahay. So itong vlog kong to, bibiyahe tayo ngayon ng Dipolog. At kukunin ko yung sasakyan namin doon. Kasi noong pagpunta namin ng Manila, iniwan namin doon sa Dipolog yung sasakyan sa isang kaibigan doon. Kaya pupuntahan natin ngayon. Pupunta muna tayo sa terminal, tapos sasakay tayo ng van or bus para makapunta tayo ng Ipil. Tapos sasakay tayo ng Ipil going to Dipolog naman. At ikukwento ko rin sa inyo kung bakit ko iniwan yung pick up namin doon sa Dipolog. Kaya sundan nyo ako sa vlog kong ito. Punta muna tayo doon sa terminal. Nandito tayo ngayon sa Ipil na. Sumakay ako ng van from doon sa amin, sa aming taon. Tapos going to terminal dito sa Ipil. Sasakay tayo ngayon ng papuntang Dipolog. So wala pang bus yata going to Dipolog. Dapat Dipolog ang sasakyan natin. Ang mga biyahe nga pala rito sa Ipil ay going to Pagadian, going to Cagayan de Oro, tapos going to Dipolog, going to Zamboanga City, then going to Manila. Yung series na bus, yung kulay blue yata yun, blue, yung galing sa Manila. So yun lang. Alright, bumili lang ako ng mga kain at akit na tayo. Ito yung sinakyan ko, napakalaking bus. King Long ang kanyang brand, made in China. Dito ako nakapwesto ngayon eh. Yan. Yan, pangalawa tayo sa upuan, diba? Yan. So matutulog muna tayo habang nakastart tong bus. Kasi mamaya magtitiket na tong konduktor. At umalis kami ng 10:30 ng umaga dito sa Ipil. Ayan, umalis na yung bus. Ayan. So, natikita na tayo. 425 ang pamasahe rito from Ipil to Dipolog City. Pag nakabayad na tayo, mag-start na tayo matulog. Estimate ko rito na biyahe namin mga 7 hours or 6 hours ang biyahe namin from Ipil to Dipolog. Ayan, yan yung roundabout. So ayan, yun lang. Alright, at yun, nakuha ko na yung sasakyan natin sa Dipolog. Hindi na ako nakapag-vlog nung kahapon kasi sobrang lakas ng ulan. Pagbaba ko sa bus, ang lakas ng ulan eh. Nabasa nga yung damit ko eh. Ayan yung mga damit ko. Ayan, sa kaminal ko. So nandito tayo ngayon sa Manukan. Ayan yung malaking manok dito. Ayan. So yun, pauwi na tayo ngayon sa bahay. At ikukwento ko sa inyo yung mga nangyari sa akin kahapon. At kung bakit ko iniwan tong sasakyan sa Dipolog. So iayos ko lang yung camera, teka lang. At yun, nakaset up na aking camera. Nung nakakuha kami ng ticket sa Cebu ay dumirekta kami doon. Ang balak talaga namin, magbabas lang kami pag going to Dipolog. From sa amin, dito sa town namin. Tapos going to Dipolog, magbabas lang sana kami. Sabi ko sa asawa ko, ba't tayo magbabas? Meron naman tayong sasakyan. So, sabi niya, sagot niya sa akin, saan mo iiwan yung sasakyan doon? Sabi ko, bahala na, marami yan doon papag-iwanan sa Dipolog. So, sa madaling salita, nag-pick up kami itong sasakyan. Nagsasakyan kami going to Dipolog. Siguro, ang biyahe rito, from doon sa town namin, sa Zamboanga Sibugay to Zamboanga del Norte, sa Dipolog, ay mga pinakamababa 6 hours. Pero ginawa ko lang 4 na oras. Sobrang pagmamadali. Pero hindi pa rin namin naabutan yun para ko going to Cebu. Dito manggagaling sa Dipolog. Ang ginawa ko, nag-decide ako na pumunta ng Dapitan. Kasi doon ang maraming barko sa Dapitan. Nagbiyahe kami Dapitan. So inisip ko kung saan ko iiwan. Naisip ko na iwan ko rin sa ginawa ko ng bahay. Kasi may ginawa kong bahay doon sa Dipolog dati. Mga 6 years na ang nakakalipas, mga ngayon. Iniwan ko doon, so pumayag naman sila. Nag-tricycle kami from doon sa bahay na pinag-iwanan ko nito hanggang doon sa pier sa Dapitan. Pumarakila kami ng 400 pesos. Tapos pagdating namin sa pier, fully book lahat ng nangyari. Grabe, sabi ko hindi tayo makakasakay nito, Jay. So ang ginawa ko, naghintay-hintay muna ako. Tapos kinukulit ko yon sa counter doon sa isang shipping company dyan sa Dapitan. Kasi dalawang shipping company dyan na yun ganun, same ng oras. Yun isa alas 8, yung isa alas 10.
So, naawa sa amin, sa kakukulit ko siguro, naawa sa amin yun, yun isang shipping company ng Yunroro na sabi niya, sir, doon mo, ilan ba kayo sir? Sabi niya sa akin, 4 lang, sabi ko. Pasakay mo naman kami, sabi ko. Tapos, sabi niya sa akin, sir, wag ka lang magtambay dito, doon ka lang muna, sabi niya. Sa madaling salita, bigyan kami ng passes noong barko. Pagkatapos noon, nakasakay kami. Biyahe namin, ang biyahe niyan from Dapitan to Dumaguete ay 6 yata na oras o 4 hours, mga ganyan. Pero alam ko 4 hours lang yan. Pagkatapos noon, pagdating namin, natulog kami. Gabi na kasi yun 10 PM umalis yung barko pero mag 11 na yun or alas 12 na yata umalis ng gabi na madaling araw. Dumating kami roon ng gabi pa rin sa Dumaguete. Nag-tricycle kami from Dumaguete doon sa Siliman. Malapit sa Siliman yun yung pier doon Nag-tricycle kami papuntang Sibulan pier. Tapos hindi ko alam kung magkano binayad namin nun. Gabi yun, madaling araw. Tapos sumakay na naman kami ng barge doon sa Sibulan going to Santander. Yung Santander, na yan part na yan ng Cebu Island. Pagdating namin doon sa Santander, nagban na naman kami. Kasi yung barge doon, yung between Santander and Sibulan, mga kalahating oras lang yata yun, biyahe nun, kalahating oras o 1 oras. Basta kalahating, mga ganyan lang yun. Pagdating doon sa kabila, sa Cebu Island, nagban na naman kami papuntang Cebu. Mga 4 na oras from Santander sa Bato going to Cebu City. Di nakarating kami doon ng mga alas 10 yata or alas 12, mga ganyan, alas 11, mga ganyan. Kumain kami sa isang mall sa SM yata yon, kumain kami. Di nagpahinga muna kami, paikot-ikot kasi ang flight namin sa Cebu going to Manila ay mga alauna pa ng madaling araw ng kinabukasan pa ng 19. So naglagala muna kami. So nag-decide kami mga alas 2 na ng hapon. Sabi ko, tara na, punta na tayo sa airport. Sabi ko, doon na tayo magpahinga, matulog-tulog na lang tayo doon. Makapumayag naman yung 3 kong kasama, yung asawa ko, yung anak ko, saka yung si Pastora. Pagkatapos doon, nakalipad na kami. Pagdating namin doon sa Manila na naman, ay dumiretso kami sa bahay ngayon. Pagkatapos, nagpahinga kami, kumain. Dumating kami ron ng mga madaling araw yata. Tapos diretso kami hindi, madaling araw, mga alas 3. Tapos natulog muna kami, nagising kami ng mga alas 10. Yun, hinatid ko na yung asawa ko doon sa kanyang pagseseminaran or study yata yun hindi ko matandaan kung siguro nag-study yun sa DSWD. So yun, di bumalik na naman kami, naggalagala kami doon, si Pastora na lang saka ang aking anak, naggalagala na kami sa buong Manila. Sinakay ko sila ng tren, inikot namin buong Manila. Tapos yung asawa ko, iniwan ko na roon hanggang 25 yon, 23 yata yon or 24, mga ganyan. Tapos sa madaling salita, nung pagbalik namin ng 25, nagsambuanga na kami. Pero fully book pa rin lahat yon, hindi kami nakakuha ng defolog para sana kunin ko tong sasakyan, magsasakyan na lang kami papunta ng bahay. Hindi kami nakakuha doon, nakakuha pa kami sa Zamboanga kasi maraming flight sa Zamboanga Kaya yon, nung 25 ng gabi, nandun na kami sa bahay. Kina 26, nagpahinga ako sa bahay doon sa town namin dito sa Zamboanga. Pagkatapos noon, kinabukasan 27, yon, pumunta ako dito kahapon lang yon. Pumunta na ako dito sa Dipolog para kunin tong sasakyan. 'Di ba? Ang tindi ng biyahe ko. Hanggang ngayon nagbibiyahe pa rin ako. Tapos bukas yata ay pupunta ako ng Cagayan de Oro kasi tinawagan ako ng aking yung kasama na may gagawin daw kami sa isang planta ron sa Cagayan de Oro. Kaya tingnan ko muna kung pupunta ako doon bukas. So yun lang, kaya ito, nagbibiyahe na ako, galing ako ng Dipolog. Yun, pauwi na ako sa bahay sa aming town sa Zamboanga, Sibugay. Nakuha ko na yung sasakyan. Yun lang. So diretso muna tayo sa pagbibiyahe. At i-update ko na lang kayo yan sa mga daan-daan kung ano ba ang marami na akong vlog dito sa mga daan na to. Itong Ipil, Zamboanga, Sibugay Road to going to Dipolog. Ang niyan, mga dadaan natin mga Manukan, tapos Sindangan, ano ba to? Yung mga Loyon Postigo, Salog, ano pa ba yung mga daan, ko dito? Liloy,
tapos Titay, tapos Ipil na. O, di ba? Iyan yung mga bayan dito. Yung mga hindi pa nakakarating dito, ayan yung mga bayan na dadaanan ninyo dito. Dito dumadaan ang ano, itong way na to, itong road na to. Dito dumadaan ang Cubao, Zamboanga City, yung bus, yung series na bus. Dito dumadaan yon. So yun lang mga kasopret, hintay ano lang, magbibiyahe muna ako. Hindi ko alam kung saan na to. Basta meron tayong dadaanan na landslide. One way lang doon. Basta malapit na tayo sa ano, may landslide. Sa Leon Postigo yun, alam ko eh. So dito tayo. Medyo mabilis ang takbo natin kanina pa. Ngayon lang ako nagbuhay ng camera. So dyan muna kayo, stay lang kayo dyan. Yun sa mga kasopret, nandito na tayo ngayon sa ano, na landslide. Matagal na itong ginagawa na rito. Lagi itong nagla-landslide eh. So ngayon one way, naka-stop tayo ngayon. Nandito na tayo ngayon sa Leon Postigo. Pero nakaligpas na tayo sa Leon Postigo, sa town nila. Itong view rito, hindi ko mapakita sa inyo. Mga tabing dagat lang naman. Maganda naman dito sa ano, sa Leon Postigo. Ang spot dito, kalsada, tapos dito bundok, mataas na bundok, tapos dito dagat. Pero yung tabing dagat, pinagbahayan kasi nila, maraming bahay. Hindi mo makikita yung dagat talaga. Alright, nandito na tayo sa Salog, Municipality of Salog. May checkpoint kasi. Bayong hapon. Thank you. Checkpoint. Alam naman yun. Alam naman nila kung sino yung criminal saka hindi. Sa mata pa lang alam na nila yan eh. So may tindahan dito ng pandesal eh. Wala na rin dito yung pantindahan ng pandesal. Diretso tayo. Whew, kapoy. Pagod, sobrang pagod. Non-stop yun, ano eh, puro biyahe. Kaya siguro yung mga ano, yung tagbo nito, yung mga bus driver na Manila Zamboanga, Manila Davao, siguro sobrang pagod ng mga yun. Nasabi ko na ba, dito dumadaan yun, ano, yun Cubao Zamboanga or Zamboanga Cubao. Dito sa dinadaanan natin. Itong part ng Salog, Sindangan, basta Ipil, yan siya dito dumadaan yun. May nasalubong na ako kanina na ano eh, na series bus na going to Dumaguete and Bacolod. Kakasalubong ko lang. So pagpatuloy tayo, medyo malapit-lapit na tayo ng konti. Alright, nandito na tayo ngayon sa Ipil. Ay, salamat sa Panginoon Diyos. 3 oras at kalahati natin tinakbo yung Dipolog saka Ipil lang, Ipil. Wala pa sa bahay. Pero nag-standby muna ako dito sa Ipil. At kumain ako dito sa ano, diyan sa isang restaurant dito. Sobrang pagod. Anong oras na ba? Umalis ako doon ng alas 12. Tapos dumating ako dito ng 3:30. Yon. At magpapaalam na ako dito. At maraming salamat muli sa pagsubaybay lagi sa akin. Pero sa tingin ko pangit yung vlog ko kasi putol-putol kasi meron itong ano. Gusto kasi mag-vlog yung consistent na isang araw lang talaga. Ito meron pang ano eh, kinabukasan eh. Karugtong tunong kinabukasan vlog ko. So yun, maraming salamat sa muli sa pagsubaybay lagi sa akin. And God bless sa inyong tanan. Bye bye.